Hello, hello. Magandang gabi, magandang umaga. Ito naman po si Teknotech. Ngayon lang tayo nakapag-vlog ngayon sa YouTube natin kasi medyo busy tayo. Ito, i-demo ko sa inyo kung paano paano mag-circulate ang tawag nito, kuryente sa ating three-way switch, mga guys. So ito, inasimbol ko na kaagad para hindi tayo tatagal ng gusto. Maboboring na naman kayo, hindi nyo maano. Ito, naka ano na siya, subukan na natin, tapos i-explain ko sa inyo isa-isa kung paano ko ginawa. So ganyan lang po guys. Yun. Ito, dito. Kunyari, ito, hindi, ano to ha, pang demo lang. Kunyari, ang isang switch nito nasa ground floor, tapos first floor yung pangalawang switch. Kasi syempre naman, obvious naman na hindi naman pwedeng pagdikitin ang three-way switch. Di useless din yan. Di single switch na lang gamitin mo. 'Di ba? So, ganito ang nangyari yan. Pailawin natin, yan, umilaw siya. Patayin natin sa kabila, patay. Tapos pwede natin sindihan sa kabila. Yan, tapos patayin dito. So, yan, pwede dito. Patay, sindi. Dito rin, ganun din. O, 'di ba? Kaya yan ang purpose niyan. Kaya hindi ka na mahirapan. Alangan namang nasa second floor ka, bababa ka pa doon sa first floor para patayin mo yung ilaw. So pagdating mo ng second floor, pwede mo na siyang patayin. O sa first floor ka, magbukas ka. Pagdating mo ng second floor, patayin mo na rin. O, para hindi ka na babalik, di ba? Siyempre, ganun lang ang gamit ng isang three-way switch. So, ganyan, bunutin muna natin para ma-explain natin na maayos. So, ganito yan guys. Meron tayong kung line to line yung natin, okay, sige, line to line. Ganun pa rin ang sistema niyan. Galing sa line 1 or line 2 bang gamitin nyo, basta parehas, pag line to line, parehas naman may kuryente yan. Line 1, diretso dito sa 0, tapos dadaan sa traveler, diretso sa 0 dito. Puro 0 lang ang in and out nyo guys. 0 ha. In and out, puro 0. Tapos ang traveler nyo, 1, 3. Yan. 1 to 1, 3 to 3. Yan ang connection yan. So, panggaling dito, diretso ka agad, return sa ating bumbilya. Tapos, explain ko na rin sa inyo na kailangan ang mga live wire, ang galing sa switch, diretso dito sa bukilya. Ito yung center ha. Ito yung center. So, explain ko sa inyo. Center, ang connection yan, ito ay sa loob. Ito. Kita ba? Ito. Yan ang tandaan nyo guys. Para safety lahat, walang makuryente. Kasi kung ilagay mo rito sa outer part, ang live wire, baka ito, merong minsan pag sarado mo ng ganyan, meron pang nakalutang dito, mamaya mahawakan ng magtatanggal ng bumbilya. O siyempre, yung bumbilya nasa taas naman talaga ng ceiling, kaya hindi safety rin naman siya. Pero in case tayo ba, yan talaga ang tamang paglagay. So, ganun lang guys. Kaya pag line to ground naman tayo, siyempre, ang line natin parating diretso sa ating switch. Tandaan nyo, ma-single mo yan or ma-3-way switch, 4-way switch, 5-way switch, kailangan ang live wire ang dadaan dyan diretso sa ating load. Tapos yung neutral diretso sa ating load din. Yan ang tandaan natin. Kaya yung neutral na sinabi ko, ito siya, ito yung sa outer part, ito. Hindi sa loob. Kaya para safety tayo kasi wala namang kuryente yan. So, i-explain ko pa sa inyo ng para mapaliwanagan ko pa kayo ng maayos. Ilagay natin sa diagram guys. Ilagay natin sa diagram ha. Ito, mawa na ako ng diagram dito. Ayan. Ito yung symbol ng natin. Oops, saan ba yun? Sige, gawa tayo ulit. Nawala eh. Gawa tayo ulit. Subo muna doon. Ito, gawa tayo ulit. So, ito yung linya natin.
May sulat ah. Teka lang, wait lang. May sulat. Ay, ito. Oh. Gawa na ako ng ano para sa inyo para mabilis. Ito yung guys. Ito yung hot natin. Ito yung neutral. So, ang galing sa hot, yung in-explain ko kanina, diretso tayo sa switch. Ito yung symbol ng three-way switch. Tapos, diretso tayo sa load natin na bombilya. Tapos, diretso sa neutral. Yun yung ano, yung pinaka-simple na diagram nito. Hindi kayo magkakamali niyan, guys. Depende lang dun sa pag-connection nyo ng bagay, anyway, wala namang problema yan. Basta yung input nyo dito, ilagay nyo dito. Yung input nyo talaga, 0. Output nyo 0. Huwag nyo nang pakialaman tong iba. Basta maglagay lang kayo ng 1 to 1. Ang connection nyo, 1 is, tapos 1 din dito, tapos 3 dito. Okay na yan guys. Wala na kayo, hindi na kayo magka-problema niyan. Tapos diretso doon. Tuloy-tuloy lang yan. Hindi kayo magano niyan. Para for in case naman na magano kayo, bago nyo buksan yung ano nyo, yung ginawa nyo, mag-check muna kayo dito. Ito ay sa dalawang wire. Ito, sa dalawang wire na to. I-check nyo muna yung input nyo na ano, check nyo muna ng continuity para makikita nyo na hindi mag-short. Pero imposible mag-short yan kasi ano, hindi naman nagsalubong ang wire nyo. Ayan. Yan, wala siyang ano yan, walang tunog yan. Pero once na kahit anong basta ganyan lang ang circle nyo. Ang connection nyo, isang linya lang, kumbaga isang sirkito lang. Yan tinatawag na isang sirkito. Ito. Ano ba 'yun? Yan. Isang sirkito yan. Kaya makikita nyo, pag, siyempre, pag naka-on, miikot na yung kuryente niyan. Ayan, yan isang sirkito yan. Kaya, posible kayo magkakamali sa ganyan. Para ito yung proper, basta proper, 1:1, 3:3, tapos input mo 0, output mo 0. Ganun lang yan guys. Ganun lang kasimple yan. So, maraming salamat po sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. Ako, ano lang naman ako hindi naman ako magaling na electrician kasi electronics talaga ako, graduate. Pero may alam ako ng marami sa ganito. Mga galing yung mga barkada ko kasi mga foreman tsaka ano yun. Foreman at saka leadman yung mga yun. Kasi ako, ano lang ako nila, assistance lang ako. So, maraming salamat po sa panonood nyo guys. Don't forget to like, share, at subscribe na lang sa YouTube channel ko. Na konting tulong naman po kasi ang tagal na po yan. Hindi pa isa-isa kasi ang ano ko Ganito lang po connection ko. Di ba? Ulitin ko. Yan. Ganyan. Ganyan ang connection ng isang three-way switch. So, maraming salamat po. Bye-bye.